Pa-support po, isubscribe nyo lamang po ako. Malaking tulong na po sa therapy ni Johan at sa medical needs niya. Hi fantastic friends! Gumawa po ako ng white tulips flower with a fantastic realistic middle parts. Heto, samahan nyo po ako at pag-aralan natin kung paano gawin ito. Meron po akong 3 pirasong white plastic bags. May 2 pirasong green at may 1 ply na black. Heto, gupitin na po natin ang bawat dulo. Ngayon naman, ibukan na po natin ang bawat isa. At ire-ready na rin po natin para plantsahin ito. So, ayan po. Kaya naman po 3 piraso pong white plastic bags ang gagawin ko. Para pagpatong-patungin kasi medyo makakapal po yung nabili ko. At heto naman pong kulay green. 2 lamang po kasi itutupi po natin siya dahil malapad siya. So, ayan na po. Ready na po para plantsahin. Alam niyo po ba kung bakit tayo gumagamit ng kulay black? Para maging buhay po yung kulay ng dahon at maging realistic po siya. So, ngayon plantsahin na po natin. At iset po natin sa heat number 2 lang yung plancha. Baliktarin. At hagurin po sa loob ng 8 hanggang 10 segundo. So, ayan, okay na po siya. Next na po natin itong white. Same process lamang po at same time limit. At kapag napansin nyo pong medyo kulubot pa po siya, kailangan pong ulitin para kuminis. So, ayan, okay na po siya. So, ngayon, nakagupit na po ako ng 8 piraso para sa petals. At gawin na po nating petals ito. Ayan, gupitin na natin. Ngayon naman, gupitan po natin ng bahagya sa bandang baba. At bahagya nating idikit ang bawat dulo. Kumuha po ako ng alambre para guhit-guhitan po natin yung bawat dulo po ng ating petals. Para magmukhang realistic. Katulad po sa baba, gupitan po natin ng bahagya sa taas at pagdikitin po natin yung dulo. Para kumurba po siya ng bahagya. Ganyan lang po yun, guys. Ngayon naman, tingnan niyo po ang middle parts nitong nagawa ko ng nauna. Kaya ngayon, kailangan po natin ng 5 inches long thin wire. Baluktutin po natin at gagawin natin parang bulaklak na may 3 petals. Gagawa po tayo ng pistil, stamen at ng ovary. So, ito na po yung first process. Baluktutin po natin yung alambre na parang petals na maliliit, 3 piraso. Ngayon naman, kailangan po natin ng 12 inches long na makapal na alambre para gawing stem ng ating flower. Baluktutin po natin yung dulo. Ngayon naman, ipasok po natin sa butas ng makapal na alambre
yung ginawa nating manipis na alambre na mukhang petals. Ayan, ganyan lamang po yon. Lagyan po natin ng pandikit. At balutin po natin ng scrap na plastic bag na kulay green. Puluputan po natin ng maayos hanggang sa mabalutan po natin yung alambre ng plastic. So ayan, ganyan po yun. Bahagya po nating padaanan ng apoy para kumapit. Next naman po itong kulay dilaw. Ipulupot po natin sa alambre. Kung paano ko po pinuluputan ng kulay green, ganun din po yung kulay dilaw. Kailangan po maitago yung alambre. Alam niyo po ba kung bakit ko ginagawa ito? Kasi gusto ko po maging realistic yung ating tulips flower. Para makita po yung top view ng ating tulips flower. So kailangan ko pong gawin itong nasa middle parts para mas maganda. O di ba po? Ayan, okay na po siya. Bahagya po natin ulit padaanan ng apoy para kumapit at magdikit. Hindi po basta-basta matatanggal sa ating alambre. Para makagawa po tayo ng pistil, kailangan po natin itong manipis na alambre. May habang 7 inches long. At pupuluputan po natin ng scrap na plastic bag, kulay black. At ngayon, puputulin ko po ito sa 6 na piraso. At pupuluputan ko po ng scrap na plastic bag na kulay black. Yung bawat tips po ng alambreng itong pinutol natin. Ayan, ganyan lamang po yun. At ang gagawin ko po dito, baluktutin po ng bahagya ang bawat isa. Ginagawa ko po ito para madaling idikit sa ovary ng ating tulips flower.
So ayan, ready na pong idikit sa ovary ng ating tulips flower. So ayan, tapos na po siya. At ang gagawin po natin dito, puluputan po natin ng scrap ng plastic para tumibay po at hindi po basta-basta matatanggal yung ating pastil. Kumuha po akong scrap na plastic na planchado na at gupitin po nating pabilog. Ito po yung magsisilbing base po ng ating petals. So ayan, butasan po natin sa gitna. Saka po natin isusuot dito sa ating tangkay. So ayan, ready na pong ilagay ang ating petals. Ilagay ko na po isa-isa ang petals. Kumuha po ako ng lapis para itulak yung petals papasok na sa ganun magdikit po dun sa ating base.
So okay na po itong bulaklak natin. At isusunod na po natin yung ating dahon. At kumuha po ako ng manipis na alambre na may habang 9 inches long. Ito po ang magsisilbing tangkay ng ating dahon. Puluputan po natin ng scrap na kulay green. Ilalagay ko na po ang dahon. Ito, malapit na pong matapos ang ating tulips flower na realistic. Sana po nagustuhan ninyo yung ating pinag-aralan ngayon. At sana makagawa din kayo. Pwede niyo pong pagkakitaan ito. Ito na. Yari na po ang ating white tulips flower na realistic. Fantastic! Ayan, ang ganda ng puting bulaklak. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po. Mag-like, mag-comment at mag-share. Click niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga darating ko pang video. Please support po para sa aking grandson.
subscription niyo po, malaking tulong po para sa kanyang pagpapagamot. Alam ko pong may mga mabuti kayong kalooban, kaya hangarin ko po, pagpalain po kayo lalo ng Diyos. Maraming salamat po sa panonood. God bless po.